Yo, kamusta kayo mga boss? So, meron na naman tayong video yung i-review ngayon, no? So, itong video na i-review natin, ito ang katunayan na hindi talaga biro-biro lang magnegosyo. So, itong video na to, kawawa yung may-ari, no, ng negosyo. Meron silang 85 kilos na chicken na nasayang dahil hindi nila na-ref ng maayos. So, panoorin natin. Let's go. Sayang. Grabe, sayang. Ay, nako. Talaga. Grabe, talaga. Sabihin nyo na naman, palpak ako, di puta. Oo, palpak na eh. Nagkapalpak eh. Ulit na lang tayo yung proseso ulit. Wala lang. Anok na to. Kasi ganito ngayon nangyari. Ulitin ko, kwento ko dito ha. Okay, oo, palpak na kami. Palpak ulit. Sayang ulit tayo ng pera. Kinat na to nila, nila Ronron. Kasi nga, di ba, magbibiryani kami. Ang daming order kasi ngayon. Marinate. Pagkatapos ng marination, nilagay na nila sa ref. Sa freezer pala to ha. Ang nakuha nilang, ang binuksan nilang ref pala, yung hiniram. Binalik yung ref namin kasi pinapahiram ko kasi yung mga freezer namin pagka wala namang gamit. Kasi syempre, ano rin ba sa kapwa ba? Then, mga nakamarinate na manok. Then, natulog na. Kinabukasan ngayon, hindi lumamig yung freezer pala namin. Kaya, tapos pagkagising ko, nakaluto na nga sila. Then, nagtikim na ako. Tapos, habang nagkakain ako, kwento nila na, yun nga, hindi raw naglamig yung ref ng buong magdamag. Kaya hindi ako pumayag na ibibenta to. Kasi nga, ibibenta mo yan, hindi naglamig. Kahit nakamarinate yan, delikado pa rin. Kahit, di ba? Saan ba kaya natin to pwedeng ipakain siguro sa... Kasi nga sabi daw nila, yung sa aso daw, hindi raw pwede. Kasi nga raw, salmonella. Ano lang naman to siya. Kung magdamag lang siya, walang ref, pero nakamarinate to. Okay, so para sa akin Okay, so pwede yan ipakain sa aso kasi na-deep fry na eh. Ang hindi mo pwedeng ipakain sa aso dyan, yung mga hilaw na nasa baba. Okay, pero itong mga deep fry, pwede yan ipakain sa aso. Kasi doon pa lang sa mantika, namatay na yung mga bakterya niyan. So, tuloy natin. Let's go. Tapos niluto. Pagkatapos ng marination, kinabukasan niluto na nila ito. Sabihin nyo na naman, palpak ako, di puta. Oo, palpak na eh. Nagkapalpak eh. Alam naman magalit ako sa mga kasama ko na pagod na rin, di ba? Alam naman magalit ako sa pinsan ko tsaka sa kapatid ko. Siyempre hindi rin naman nila ginusto to eh. Sino ba magkagusto na 85 kilos, isayang itapon? Di ba? Isa naman makadisgrasya tayo ng tao. Di ba mas malaki yung gagastusin ko? So, saludo dito kay ma'am, no? Kahit gaganon yung nangyari sa kanya, iniisip niya pa rin yung kapakanan ng mga customer niya, no? So, ito yung nagpapakita ng mabuting tao to si ma'am. Kasi hindi niya naman nga sinasadya yan or hindi niya rin gusto na masayangan siya ng ganyan. Kaso nga lang, hindi niya rin gustong ipakain kasi nga baka makalason siya or food poisoning. Kasi nga hilaw yan eh, na hindi na freezer eh. Diba? So, hindi siya dumaan sa tamang pagpoproseso. So, tuloy natin. Sabi naman dyan, nagsayang na naman ako ng pagkain. Ano magagawa ko? Alam nga naman, kainin natin to. Sa mga nasasayangan, ako na gumasto, sobrang sayang na talaga. Halos maiyak-iyak na ako dito kanina. Kung kayo nasasayangan, nanonood kayo, mas lalo akong nasasayangan dito. Kung nasasayangan kayo, pwede nyo puntahan dito sa bahay, kainin nyo. Ito pwede naman siya kainin. Kaya lang, ayoko lang talaga na ipilit na magdamag, hindi siya tumigas. Tapos, ibibenta ko lang sa mga tao. Napakawalang konsensya ko naman, di ba? Nakain na ito nila, oh. Nakain na nila to. Kaya lang, di ba, ako may konsensya ako na nagdinegosyo ako. Ayoko talagang ibenta to na magdamag, hindi siya nakarep. Yun lang yun. Kasi yung standard talaga namin, pagkatapos i-marinate, ilagay agad sa freezer eh. Para iwas salmonella ba, iwas bakterya, iwas sakit sa mga taong namimili, customer ko. Grabe, talaga. Guys, meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Pag meron kayong kakilala na ganyan na may nangyari na sa kanyang hindi maganda, huwag nyo nang sabihin na tulad niya kay ate, sinabihan pa daw siya na nagsayang siya ng pagkain, di ba? Kumbaga kung ano-ano yung ginawa niya, nagsayang ka pa ng pagkain. Siya naman yung gumasos niyan eh. So kung may kakilala kayong ganyan na may nangyari ng hindi maganda, i-comfort nyo na lang. Di ba? Kumbaga hanapan nyo ng solusyon, nagagaan yung loob niya. Kasi nasaktan na yan eh. Gumastos ka na eh. Hindi rin biro yung 85 kilos na manok, di ba? So, ayun lang masasabi ko. Kung may kakilala kayong ganyan na may pinagdadaanan na, huwag nyo nang gatungan. Kumbaga, i-comfort nyo na. Kung may naiisip kayong solusyon, gawin nyo na para gumaan yung loob niya.
Di ba? Hindi yung sasabihin nyo, nagsayang ka pa ng pagkain. Di ba? Kung sino man yung nagsabi nung kay ate, magbago ka na. Ay, nako. Grabe talaga. Problema na naman. Sayang. Grabe, sayang. Ayan, dadalhin niyo po sa mga alaga niya. Doon pa rin tayo sa ano. Yan, ito po, papakain ko po sa aso. Ilan ang dumuping? Ha? Dami yun. Ilan niya? So yung mga ganyan guys, yung mga naprito, pwede yan ipakain sa aso, pwede rin ipakain sa baboy, pwede ibigay sa farm, di ba? Pwede mo rin ipakain sa mga ano yan eh, sa mga crocodile, kung merong crocodile farm na malapit, no? Pwede yan. Pero ang pinakamaganda talagang gawin dyan, pakain sa baboy o sa aso. Yan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Bakit? Doon? Dami aso. Pero grabe ng tumahol. Ito ga mga stray dog dito ga oh. Siyempre natakot din ako maglapit kasi baka magkagat ba. Akin, wala tayong magagawa dyan ga. Kasi ayoko nang mas mabuting maging honest tayo, di ba? Kaysa kikita tayo na makadistrasya na tayo ng tao, makaperwisyo tayo, okay lang sa akin na malugi ako at mawalan ako ng malaking halaga. Si Joan Mariano, ito kay Mamimi. Ito, mga sa stray dog, pwede to. Sa mga alagang pet talaga ng mga masiselan, bawal talaga to ga. Ito rin, dami rin ito. May mga nakahingi na ga. Lagay, gustong humingi lang ha sa mga stray dog ha. Hindi ito pang konsumo ng tao. Oo. Bawal to sa ano, masela ng aso. Bawal dito sa mga masiselan na aso, ha? Baka mamaya. Oo, pwede to, crocodile farm. Ayun, crocodile farm, pwede yan. I-donate na lang to sa crocodile farm, pwede. Hindi naglalamig yung freezer, magdamag. Yalo niya. Nakakain naman siya, te. Nakakain nga ako si Ate Ali nagkain, oh. Ayoko lang, te. Hindi kasi na ano. Kung nag-freezer talaga siya. 85 kilos yun, te. Magawa natin. Alam, mag-iyakan tayo dito lahat. Yung kay Drogo dun sa mangkok. Crocodile farm na lang. Okay, sukat na natin yan. Nakakatuwa lang kasi ganun mag-isip si ate. Kahit may nangyari ng hindi maganda, positive pa din siya. Na hindi niya nga pwedeng ipakain sa tao yon. Kumbaga, inaalala niya pa din yung kalusugan o kaligtasan ng kakain. No? So, ibig sabihin nun, mabuting tao si ate. Kaya sana pagpalain pa siya lalo. Tsaka kaya niya naman siguro mabalik yan, yung mga nawala sa kanya. No? Mababalik yan kasi tinulong niya tinulong niya sa mabuti. So, yun lang sa mga nagne-negosyo talaga, kasama talaga yung mga challenge na ganyan. Masyadong risky magnegosyo. Kahit ako nagne-negosyo ako, may time talaga na ganyan na maraming pagsubok, lalo na minsan nalulugi. Pero hindi dapat tayo doon tumigil, di ba? Kaya sa mga nagne-negosyo dyan, tuloy-tuloy lang tayo. Mararating din natin yung gusto nating benta, di ba? Makukuha din natin yung mga pangarap natin. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagtitinda. Shoutout sa mga reseller dyan. Katulad ko, let's go! Maraming salamat sa panonood, guys. Peace!